siya. One. Ay, tumumay wa chuta. Beautiful. Philippines! Maria Atisa Manalo. Ah. Opa. Ating sa what is your makeup? Sinong gumawa ng buhok mo? Me also. Ayoko na. Ang galing mo. Asan walang Ganda. help ng iba? Sino mag-help sa akin? Ang galing. Ayoko na. So, sino nag-zipper ng gown mo? Ah, si Sinta naman. Oh, may nag-help sa'yo. Ah, okay, sorry. Okay lang. Ang galing naman. Ang galing. Pero ang linis. Ang sexy. Ang linis, ang sexy mo. Maria Atisa Manalo. So inyo pong napanood mga kapolitika itong mga unseen footage ng Miss Universe 2025 featuring Atisa Manalo dito sa isang resort sa Phuket. Dahil ngayong araw, November 8, 2025 ay day 7 na ng kompetisyon ng Miss Universe. So ating pag-uusapan at magbibigay tayo ng ating personal na opinion at ng ating personal reaction dito sa naging performance na pasabog ni Atisa Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At nakita nyo po ang suot ni Atisa Manalo na kung saan is naka-black siya. So hindi very unexpected mga kapolitika yung kanyang isinuot ngayon, yung looks ni Atisa. So andyan talaga yung tinatawag natin na face card. Hindi mo pwedeng i-ignore or ma-disregard itong mukha ni Atisa dahil napakaganda. At tamang-tama yung makeup. So ang sabi niya is siya lang daw nag-aayos ng kanyang sarili. So di natin alam kung ano yung mga technique or mga styling nila mga kapolitika at ano yung maging role ng kanyang glam team dito sa mga pasabog ni Atisa sa mga sunod na araw, kasi I'm hoping and I am expecting something special dito sa maging looks ni Atisa, most especially sa mga susunod na araw, as dahil isang linggo na nga po ang nakalipas matapos na lumapag si Atisa dito sa Thailand. So hindi tayo binibigo ni Atisa at na-represent niya ng maayos yung ating bansa dito sa international stage. Kahit pa man siguro merong mga nagsasabi dito sa mga isinuot niya ngayong gabi, pero base doon sa unseen footage mga kapolitika nakuha na raw video ng isang Thai, ay talagang marami ang mga taga-Thailand na nahibang dito kay Atisa at talagang isa lang ang kailang impression mga kapolitika, napakaganda daw ni Atisa Manalo. So andun yung mga comment na hindi nagustuhan yung isinuot, bakit daw wala man lang glitterings, hindi man lang daw kumikinang itong isinuot ni Atisa. Sa tingin ko naman ito ay kanilang strategy dito sa kanilang competition, dahil kahit pa siguro sinabi nila na hindi sila niwala doon sa know when to peak, pero nakikita rin kasi natin si for example lang si Venezuela, talagang yung kanyang mga isinuot araw-araw ay makikita mo na puro pasabog at very elegant, talagang very fashionista yung mga isinusuot ni Miss Venezuela. So very expert pagdating sa mga isinusuot itong pambato ng na isang Latina. Pero mga kapolitika, baka wala na siyang gulat factor doon sa finals. Kasi kung nyo napapansin is parang yung styling ng kanyang buhok, yung kanyang mga isinusuot lagi is parang parang always pasabog. So baka wala ng gulat factor, wala ng wow factor doon sa finals. So baka ito ay strategy nila Atisa na ngayon ay very common, pero I'm just hoping na hindi sila, kasi ang sabi nga doon, di ba, magbabase doon sa judges, sa score ng mga judges, we are hoping na yun ang susundin at walang impluensya ang CEO. So kung judges, dapat doon siya magpakitang gilas talaga sa
Miss Universe 2025 sa preliminary dahil yung mata ng judges ang maging basihan doon. So hindi natin alam mga kapolitika kasi sila ang andun sa Thailand, so wala naman tayo doon, wala tayong access sa mga exclusive na information. So baka yung mata ng judges ang maging basis ng kukoronahan nila. Okay? So sana is yun ang susundin at hindi yung mga kung sino yung gusto ng mga CEO, sino yung gusto ng mga ulo ng Miss Universe. So sana is purely judges kasi I believe na kung maging patas ng mga judges dito sa kanilang paghuhukom, sa tingin ko itong si Atisa ay pasok sa standard ng isang tunay na beauty queen. So siya ang naiba dahil napakalinis ng kanyang aura dito sa yung kanyang stage presence mga kapolitika. Napakalinis tingnan ni Atisa, very elegant, talagang kumikinang, may sariling ring light daw itong si Atisa ayon pa sa ating mga netizen na nababasa dito sa social media. So nasa tamang direksyon ang tinatahak ni Atisa dahil kung totoo man yung sinasabi nila na yung judges ay maging patas, sa tingin ko ay hindi dapat kabahan ang mga supporters ni Atisa. So patuloy lang po tayong mag-send ng mga message of support mga kapolitika. Basta dito nakita nyo kung paano talagang pinataob ni Atisa yung kanyang katabi na si Miss Venezuela. Kasi ang sabi nila is parang medyo mature daw itong si Venezuela, unlike kay Atisa na very fresh yung mukha, baby face, at talagang kumikinang yung kanyang mga mata. At ito ay isang simbolo ng isang Miss Universe. So si Miss Venezuela, andyan yung ganda niya, pero parang matured kasi yung aura ni Miss Venezuela. So may point at dapat rin nating pakinggan yung mga nagko-comment patungkol dito sa styling ng mga isinusuot ni Atisa. Kasi sabi nila is andyan daw yung face card, andyan daw yung ganda ni Atisa, pero namumroblema sila mga kapolitika dito sa mga isinusuot ni Atisa. So sabi nila is may kulang daw at hindi daw ganoon ka-stand out yung kanyang mga isinusuot. So ang sagot ko naman dyan, siguro ito ay marahil estratehiya kasi sa sinasabi na nga natin, ito po ay hindi kasali doon sa criteria for judging. So ang team ni Atisa is nag-focus doon sa 4 na na-mention ng Miss Universe organization. So itong mga activities ay para lang ito for the sake na araw-araw is merong mga ganap, merong mga nag-i-enjoy itong mga candidate, mga delegates ng Miss Universe 2025. So alam ng team ni Atisa kung anong oras kinakailangan mag-peak. Alam ng team ni Atisa kung kailan ibuga ni Atisa yung lahat ng kanyang makakaya at lahat ng kanyang pasabog dito sa Miss Universe. Okay? So yun ang aking analysis, ang aking assessment mga kapolitika dito sa mga pangyayari kasi I totally believe at naniniwala ako doon sa mga comment ng ating mga netizen. Pero sa sinasabi na nga natin is mag-focus tayo kung ano man yung announcement, ano yung mensahe at yung official statement ng Miss Universe organization. Okay? So yun mga kapolitika ang aking mag-reaction at ang aking mag-opinion dito sa looks ni Atisa ngayon dahil day 7 na po ng Miss Universe 2025 at nakita nyo yung mga raw videos nakuha ng mga vloggers doon sa Thailand at narinig nyo rin po kung paano naghiyawan yung mga tao doon, yung mga nagkuha ng mga videos kay Atisa habang siya ay posing ng posing. So paborito nila itong si Atisa mga kapolitika sa lente ng kailang mga camera. So yun ang aking mag-reaction at ang aking maging opinion dito sa looks ni Atisa sa isang gala dinner sa Miss Universe 2025. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaksyon dito sa ipinakita ni Atisa, yung kanyang looks, yung kanyang isinuot at yung kanyang pagrampa dito sa isang event sa resort sa Phuket. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Parang ako ngayon nakita na interview, alam mo naman nangyari sa akin. Pag nakita kita ngayon, parang so happy. Yes! I'm Iyak ka, happy! Adam. Wala, kasi nagkatotoo yung years ko.
Ano wish mo? Ikaw, maganda ang ang Umiiyak si sana Ada. ipadala balang araw tapos nagkatotoo na tapos na paano your journey is Oh my God. Iyak si Ada. Oh my God. Huwag niyong maiyak eh. Alam mo, natatama mo pa yung screening na alam ko pa yung suot mo, nagsulat-sulat nakawigi ka, tapos naka, ano ka lang, naka-violet na naka-pants ka, tapos ano ba Ba't yun? may bawang ka sa tenga, Ada? Wala na, natutuwa lang ako, tapos sa mo ko nalaman na account, your upward ka sa accountant, wala lang, tapos from that point, kasabay mo si Catriona up to here, wow, tapos Thailand pa, wala lang. It's very nice to have you in this experience, Kuya Ada.